Kitang-kita sa alaala ko ang araw na nilisan ko ang aking bayang Sinilangan, isang malamig na umaga ng taglagas noon at ang hangin ay puno ng amoy ng mga naglaglagang dahon. Binalot ko ang lahat ng mahalaga sa akin sa aking lumang pick-up truck, determinado na magsimula ng panibago, malayo sa masasakit na alaala. Hindi madali ang paglisan, ngunit kinakailangan. Ang pagtataksil at panlilinlang ay sumire sa aking buhay, at ang tanging paraan upang maghilom ay ang paglayo sa mga nanakit sa akin. Pagkatapos ng maraming oras na pagmamaneho, nakakita ako ng isang kakaibang, antukin na bayan na tila perpekto para sa isang bagong simula. Ang mga lokal ay pala kaibigan, mabagal ang takbo, at ang bayan ay may kaakit-akit na alindog. Natuklasan ko ang isang maliit at sirang istasyon ng gasolina at garahe na matagal nang binibenta. Nakikita ang potensyal nito, nagbigay ako ng mababang alok na nakakagulat na tinanggap. Ang pag-aaring ito ay naging pundasyon para sa muling pagtatayo ng aking buhay at negosyo. Isang Sabado ng hapon, tahimik akong nakaupo sa aking paboritong tavern, tinatamasa ang katahimikan. Ang tavern na ito ay naging aking santuaryo. Hindi pa katagalan pagkalipat ko rito, binili ko ang lokal na istasyon ng gasolina at pagawaan sa napakamurang halaga, nakikita ang hindi pa nagagamit na potensyal nito. Sabik na ang dating may-ari na ibenta ito matapos itong maupo sa merkado sa loob ng 2 taon. Ito ang perpektong lugar para sa isang bagong simula, na tumutulong sa akin na iwanan ang aking nakaraan. Ang unang bagay na ginawa ko ay ang pagtayo ng isang malaking retail store na nakaharap sa istasyon ng gasolina upang mag-supply sa bayan matapos magsara ang nag-iisang grocery store ng 7 PM. Inilipat ko ang tangke upang makita ang mga pump mula sa tindahan na nag-iwan ng maraming paradahan para sa mga customer. Pinakamaraming tao sa tindahan mula 7 PM hanggang hating gabi at bukas 24/7. Ang garahe sa likod ng lote ay bukas mula 8 AM hanggang 5 PM. 5 araw sa isang linggo na may mga espesyal na proyekto sa Sabado. Bagamat sa una ay nabalisa ang bar nang magsimula kaming magbenta ng pangunahing alak, kalaunan ay nagbigay ito ng magandang kita at lumikha ng mga kinakailangang trabaho sa komunidad. Ang negosyo ay naging napakatagumpay pagkatapos ng muling pag-aayos ng panloob na merchandising ng tindahan salamat sa isang babaeng inupahan ko. Mabilis nitong binayaran ang equity loan at kinailangan ang pagdodoble ng staff dahil sa mataas na demand tuwing Biyernes at Sabado ng gabi. Nagbenta kami ng maraming junk food sa mga parokyanan ng bar, at tuwing Linggo, nagbenta kami ng maraming malamig na serbesa sa makatwirang presyo. Humihigop ako ng dobleng shot ng Jack Daniels na may tubig na may yelo at limon, katatapos ko lang palitan ang steering column sa isang lumang truck, isang family heirloom. Umabot ako ng 8 buwan para hanapin ang pyesa at gumawa ng ilang kagamitan. Ginagamit ng kanyang pamilya ang truck na ito mula pa noong dekada 2040, at wala siyang planong tumigil. Kung kaya niya, doon siya ililibing. 4 hanggang 7 ang pinakamagandang oras sa bar dahil karamihan sa mga regular ay nakakain na ng hapunan. Sa loob ng ilang oras, mapupuno ang lugar ng music hero. Dinadala ng mga magsasaka ang kanilang mga anak na babae para magsaya pagkatapos ng trabaho. Sa aking 6.5 taon dito, nakabuo ako ng matatag na reputasyon at nagkaroon ng maraming kaibigan. Nagbabantayan ang mga lokal at ipinaalam sa akin ang anumang kakaiba. Pumupunta ako sa bar 1 beses sa isang linggo, tuwing Sabado para uminom bago umuwi. Ito ang aking tahimik na oras upang tipunin ang aking mga iniisip. Nakita ko silang pumasok at ninais kong hindi ko na lang sila nakita. Sinira nila ang isang perpektong araw. Ang babae ay ang kakambal na kapatid ng aking ex, at ang binata na kasama niya ay dating anak ko. Nagbalik ito ng mga alaalang hindi ko gusto. Napagtanto ko na hindi mo nakikita ang kasamaan kapag nakatira ka kasama nito. Lumaki na ang bata at mas kamukha ng kanyang biological na ama. Pinatunayan nito na ang katotohanan ay laging lumalabas. Bakit nila ako hinahanap ngayon? Nakipag-usap sila sa bartender,
ipinakita sa kanya ang isang larawan, at pagkatapos ay umalis. Nagpapasalamat ako sa aking mahaba, hindi maayos na buhok, balbas, at bigatay na nagpaiba sa akin, lalo na dahil pamayat ako. Walang nakapansin sa mensaheng ipinadala ko na nagsasabing, umuwi ka na kapag kaya mo na. Pagkalipas ng halos kalahating oras, lumapit ang bartender at umupo sa mesa ko. Ano ang gusto nila, Tom? Tanong ko. Gusto nilang magbigay sa iyo ng mensahe. Nabalitaan nila na nakatira ka rito at sinuri ito, sagot ni Tom. Sabi nila, isang babae na nagngangalang Willa ang naghihingalo dahil sa cancer at gustong makipagkasundo. Humingi ako ng larawan mo na nagpapanggap na hindi ko alam ang pangalan mo. Sino sila at ano ang gusto nila? Kumuha ako ng sigarilyo, pinunit ang filter, at sinindihan ito. Ang babae ay ang kakambal na kapatid ng aking dating asawa. Ang binata ay ang iligal na anak ng aking dating asawa na ipinasa niya bilang akin sa loob ng maraming taon. Batay sa iyong karanasan, sa palagay mo ba nagsasabi sila ng totoo? Tanong ko. Mula sa kanilang body language, masasabi kong bahagyang tapat sila ngunit may malaking itinatago, sagot ni Tom. Tumango ako. Ang aking dating asawa at ang kanyang kapatid ay palaging mapanlinlang, nagpapakita ng pagiging tunay habang ipinagkakanulo ako. Bumalik si Tom sa likod ng bar. Ang aking mga iniisip ay napunta halos 7 taon na ang nakalipas nang ako ay umalis na nangangakong hindi babalik sa loob ng isa pang 7 taon. Pinagtawanan nila ako sa pag-aakalang isa akong hanggal. Natuto sila ng isang mahirap na aral ng araw na iyon dahil hindi na nila ako nakita o narinig ng direkta. Hindi nila pinaniwalaan kung gaano ako kaseryoso o nasaktan. Akala lang nila nagalit ako sa kanilang biro. Wala silang ideya na ilang linggo bago nito natuklasan ko na ang aming bunsong anak ay anak ng aking bayaw. Ang pagbubunyag na iyon ay nagsimula ng aking paglalakbay hanggang sa puntong ito. Isang miyembro ng pamilya na madalas na nakakita sa akin na ipinagkanulo ni Willa at Tammy, ang masasamang kambal, ang nagbigay ng patunay. Tinawag niya silang itim na mangkukulam na nagsasagawa ng purong kasamaan. Noong mas maaga sa linggong iyon bago ako umalis, natuklasan namin ang isang bagong insurance policy sa akin na may double indemnity para sa aksidenteng pagkamatay na nagkakahalaga ng $4 milyon. Kung ako ay namatay, sinabi sa akin ng isang matalinong matandang babae na tumakas. Nang umalis ako para sa aking trabaho, walang ideya ang mga itong nakaimpake na ang lahat ng gusto ko mula sa aking 16 na taong kasal. Umalis ako nang hindi lumilingon at napunta sa 2 estado ang layo. Bahagi nito ay kasalanan ko dahil nabuntis ko si Willa noong siya ay 16 at ako ay 18, kinumbinsi ako ng aking pamilya na pakasalan siya at di nagtagal nagkaroon kami ng 2 pang anak. Akala nila nakakatawa ito. Sinabi ni Willa sa aming mga anak na babae, babalik ang iyong ama kapag kumalma na siya. Kailangan niyang mabawi ang kanyang pagkamapagpatawa. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang sasakyan ng sheriff sa bahay. Sinalubong siya ni Willa sa pintuan. Ikaw ba si Mrs. Willarine? Tanong niya. Nang sumagot siya ng oo, sumagot siya, Nanay, na-serve ka na. Tumawa siya sa pag-aakalang biro iyon ngunit nang buksan niya ang sobra, napagtanto niya na winakasan ko ang aming kasal nang walang pag-aalinlangan. Sinabi ng Grand Dame na nagulat siya na itinala ng aking abogado ang lahat ng aming mga ari-arian at pananagutan kabilang ang isang DNA report na nagpapakita ng relasyon na tumagal ng 1 taon. Kasama sa petisyon sa diborsyo ang mga detalye, resibo, at larawan mula sa kanilang mga pagpupulong sa hotel. Sa sobra ay isang liham na nagpapahayag na kinakasuhan ko ang kanyang asawa para sa sustento ng bata, infidelity, at paninirang puri. Tumigil ang kanilang tawanan. Wala na sa akin ang biro. Ako ang huling tumawa. Ang kanilang biro ay magaling lang akong kumita ng pera. Lahat ng hinawakan ko ay tila nagiging ginto kaya pinalaki si Willa at ang mga bata at hindi na ngailangan ng anumang bagay. Kalaunan, natuklasan ni Willa na naibenta ko ang 3 sa aming mga negosyo,
nabayaran ang lahat ng utang, at naibenta ang aming 2 gusali ng apartment para sa kita. Kinansela ko ang lahat ng credit card, tinanggal ang aking pangalan sa mga bank account, at inilipat sa kanya ang kalahati ko ng bahay. Kinuha ko ang kalahati ng aming halaga sa cash na nagpapababa ng aming cash flow mula $10,000 bawat buwan hanggang 0. Nalaman ng kapatid ni Willa ang halaga ng paggamit sa akin. Ipinasara ng aking abogado ang kanilang mga ari-arian bago nila nakuha ang sepina, na nag-iwan sa kanila ng walang pera. Pagkatapos ng diborsyo, tinawagan ng aking abogado si Willa pagkatapos ng diborsyo at binayaran siya para sa 1/4 ng kanilang pagkalugi. Bakit niya gagawin iyon? Tanong niya. Sagot ng aking abogado, para sa kanya, hindi tungkol sa pera, tungkol ito sa prinsipyo. Umaasa siya na bibigyan ka ng perang ito ng pagkakataong magsimula muli at matuto mula sa iyong karanasan. Tumanggi si Willa na sumang-ayon sa diborsyo nang hindi ako kinakausap, na nag-iwan sa amin na legal na hiwalay ngunit hindi diborsyado. Wala akong pangangailangang makipag-usap sa isang taong nagsinungaling sa akin sa loob ng maraming taon. Kinailangan niyang magtrabaho sa unang pagkakataon, nalalaman na ang pera ay mabilis na nawawala nang walang kita. Ipinadala ng aking abogado ang mahahalagang mail sa isang inupahang FedEx mailbox na ipinadala sa aking address sa trabaho linggo-linggo. Ginawa ko ito sa pagkaalam na gustong-gusto ni Willa at ng kanyang kapatid na manipulahin at magplano ng paghihiganti. Alam kong susubukan nilang bumawi sa akin sa kalaunan. Hindi ito tanong kung kailan kundi kailan. Hindi naniniwala ang kanilang pamilya sa pag-iwan sa mga bagay-bagay, at ang aking pagkawala ay makababahala sa kanila. Kapag mas nagtagal ito, mas lalala ang kanilang pagganti. Hindi nila ito basta-basta papalampasin. Hanggang ngayon, akala ko ay nagtagumpay ako sa pagtakas. Sa paglitaw ni Tammy, napagtanto ko na hindi pa tapos ang kanilang laro. Inubos ko ang aking inumin at lumabas sa likod na pintuan kung sakaling nagbabantay sila sa harap. Tinawid ko ang walang laman na lote sa likod ng bahay at naglakad paikot sa blok patungo sa aking pick-up. Habang binubuksan ko ang pinto, lumapit ang isang lalaki at sinabing, "Napakahirap mong hanapin, Mr. Arthur Sefresim." "Walang duda," sabi ko. "Paano mo nalaman na ang pangalan ko ay Peter Edwards?" "Ang iyong panganay na anak na babae na si Connie ang asawa ko," sagot niya. "Iyon ay maaaring maging isang pagpapala o isang sumpa," sabi ko. "Kung umasta siya tulad ng kanyang ina, kaya bakit ka narito?" "Pumunta ako para hanapin ka," sabi niya. "May mga bagay na kailangang ayusin. Iyon ang mangyayari kung pipirma lang ang iyong biyenan sa kasunduan sa diborsyo," sabi ko. "Anong kasunduan sa diborsyo?" tanong ni Peter na nagulat. Sinabi ko sa kanya na sumunod sa akin. Nagmaneho kami sa bayan at pagkatapos ay sa isang mahabang driveway na patungo sa isang farmhouse. Sa loob ng aking home office, ipinakita ko sa kanya ang mga papeles ng diborsyo at hinayaan siyang gumawa ng mga kopya. Hindi kailangang malaman ni Peter na hindi ako nakatira roon. Itinayo ko ito para sa grand dame sa pag-asang iiwanan niya ang kanyang lumang bahay sa kalaunan. Si Peter ay isang kaaya-ayang hitsura na tiwala at tila may pinag-aralan na binata. Nagtataka ako kung sino siya, sinasabing siya o bahagi ng pakana ni Willa at Tammy Tay. Ginamit niya ang aking wifi para mag-download ng mga file sa kanyang laptop. Lahat ng mahahalagang record ay nakaimbak doon na may master copy at isang safety deposit box. Interesado siya sa isang kopya ng sheriff's report na pinirmahan ni Will nang maserve siya ng summons. Nagawa niyang mag-print ng isang nakapipinsalang liham mula sa abogado ni Will sa akin na kinikilala ang napagkasunduang paghahati ng ari-arian, ngunit tumangging tapusin ang diborsyo nang wala ang aking personal na pagpupulong. Habang nagtatrabaho si Peter, pinagmasdan ko ang kanyang mga ekspresyon at nakita kong may natututuhan siyang bagong impormasyon. Sinalungat ng aking papeles ang pinaniwalaan niya. "Sa palagay mo ba alam ni Connie?" tanong ni Peter. "Iyon ay isang bagay na kailangan mong malaman," sagot ko. "Narito ang isang tanong para sa iyo.
Talaga bang naghihingalo si Willa dahil sa cancer? Sino ang nagsabi sa iyo? Tanong ni Peter. Sinabi ni Tammy at Seth sa isang bartender na iyon ngayon, ngunit alam kong ayos lang si Willa. Nasa common law marriage siya sa kanyang dating abogado at nagdadalang tao sa kanyang pangalawang anak, sabi ni Peter. Siya ang nag-utos sa akin na hanapin ka para simulan ang diborsyo. Sabi niya kailangan para makapag-asawa siyang muli. Tinawagan niya ang kanyang asawa at ipinasa sa speakerphone para marinig ko. Connie, alam mo ba na nagsinungaling ang nanay mo tungkol sa hindi pa tapos na diborsyo? Tanong ni Peter. Anong sinasabi mo? Sagot ni Connie. Sinabi sa amin ni nanay na iniwan kami ni dad at nilinis ang anumang natira bago umalis ng bayan. Kung hindi dahil sa aming stepfather, hindi kami nakaligtas. Ipinapadala ko sa iyo ang legal file, sabi ni Peter. Basahin mo ito at makipag-ugnayan sa akin sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap sila, kumuha ako ng 2 bote ng bud, binuksan ang mga ito, at inilagay ang isa sa harap niya. Bakit hindi mo sinabi sa aking anak na babae na natagpuan mo ako? Tanong ko. 2 taon pa lang kaming kasal ni Connie at kakapanganak lang namin ng anak 3 buwan na ang nakalipas. Sa ngayon, hindi ko sasabihin sa kahit kanino na natagpuan kita, sabi ni Peter. Akala ng lahat na iniimbestigahan ko ang isang kaso. Ipinakita niya sa akin ang kanyang badge na nagpapatunay na siya ay isang pulis para sa Paradise Police Department. Sinuri ko ang webpage ng department sa aking laptop na nagpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. Ito ang accident report mula ilang buwan na ang nakalipas ang nagdala sa akin sa iyo, paliwanag ni Peter. Sumulat si Connie ng isang report sa iyong pagkawala na ipinadala sa The Wanted list. Ipinabatid sa akin ng kumpanya ng insurance ang ruling na pabor sa iyo, kaya bakit hindi mo sinabi kay Connie na natagpuan mo ako? Tanong ko ulit. Pagkatapos suriin ang iyong file, naging malinaw na may iba pang maaaring nangyayari, sabi ni Peter. Nagtaka ako kung ano ang nangyari sa $250,000 cash will na dapat ay nakasama ang house deed at bakit silang lahat ay nagsisinungaling tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Oo, parang sinungaling din ako, sabi ko. Habang nagri-ring ang kanyang telepono. Asawa ko ito. Ipapa-speaker ko, sabi ni Peter. Mangyaring hinaan mo. Hi honey, sabi ni Connie. Saan mo nakuha ang lahat ng ito? Totoo ba na sinungalingan kami sa loob ng maraming taon? Hindi alam ni Seth ang kanyang mga pinagmulan at hindi ko rin alam. Magugulat ang kapatid kong si Karen. Pinagalitan siya ni nanay dahil sa pagtatanggol kay dad. Hindi na sila nag-uusap. Sinalungat ng kwentong ito ang lahat ng sinabi sa amin. Walang choice si nanay at auntie kay dad. Pinipilit nila ang kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Ang gumugulo sa akin ay ang hindi pa tapos ang diborsyo dahil ayaw itong pirmahan ni nanay. Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo na nakuha ko ang impormasyon mula sa balo ng abogado ng iyong ama. Kinailangan kong pumunta sa labas ng estado para hanapin siya. Pinananatili ng kanyang asawa ang mga duplicate ng lahat ng kanyang mga record mula sa papeles. Mukhang na-serve ang iyong ina ng isang petisyon sa diborsyo noong araw na umalis siya, sabi ni Peter. Sumulat ako ng isang tala para kausapin ni Connie ang kanyang tiyahin na si Josie kung buhay pa siya. Tumango si Peter. Pete, napakahalagang hanapin ang aking ama ngayon, sabi ni Connie. Karapat-dapat siyang makalaya sa nanay at sa kanyang mga pakana kahit tapusin ang diborsyo. Anong nangyari sa perang nakuha niya? Bakit niya kinailangang ibenta ang bahay kung kanya ito? Kung mas titingnan ko ito, mas nagtataka ako kung ano ang nangyayari at kung bakit niya planong kasuhan siya para sa desertion sa sandaling matagpuan niya siya. Hilingin mo sa aking kapatid na bantayan ng mas matagal ang aming anak at kausapin mo si Aunt Josie tungkol sa aming natagpuan. Baka magsalita siya, sabi ni Peter. Dapat manatili ito sa atin sa ngayon. Mukhang maaaring may malubhang pandaraya. Bakit sinisiraan ng iyong ina ang iyong ama sa loob ng maraming taon? Kailangan kong makipag-usap sa district attorney.
Ang $250,000 cash ay nawala nang makarating ito sa abogado ng iyong ama. Huwag mo munang sabihin sa iyong kapatid kung iimbestigahan ito ng mas mainam na walang ibang nakakaalam. Tumayo ako para kumuha ng ilang serving na nagbibigay kay Peter ng privacy hanggang sa matapos niya ang kanyang tawag. Bakit mo gustong kausapin ni Connie si Aunt Josie? Tanong ni Peter. Kinalap ni Josie ang lahat ng impormasyon tungkol sa relasyon ni Willa at George, sabi ko. Hindi siya nagpakasal ngunit binantayan ang pamilya tulad ng isang ina na nagpapalaki sa kanyang nag-iisang anak na babae. Binago ng pagiging single mom ang kanyang pananaw. Akala niya nakipagsabuatan sina Tammy at Willa at ginamit sina George at ako ngunit hindi malinaw ang kanilang tunay na layunin. Kung totoo man, bakit? Tanong ni Peter. Gustong patirahin ng apo ni Aunt Josie na si Jode sa kanya ngunit iginigiit ni Josie na maghintay hanggang sa lumabas ang katotohanan. Dumadalaw kay Josie kasama ang kanyang 2 anak na lalaki. Namumuhay ng hiwalay si Jode. Ang pakikisalamuha kay Willa at Tammy ay nakakasama sa lahat. Ginagamit nila ang mga tao sa buong buhay nila. Hanggang sa ibinigay sa akin ni Josie ang materyal na napagtanto ko ito. Gusto mo bang magtanong sa akin tungkol sa iyong mga anak bago ako umalis? Tanong ni Peter. Hindi hanggang sa malaman ko kung sino ka, sagot ko. Ito ay maaaring isa pang bahagi ng kanilang laro. Tingnan mo ang biglaang pagkamatay ng aking abogado dahil kung nagpaplano siyang kasuhan ako, ano ang nagpapaisip sa kanya na mananalo siya? Pumuti ang mukha ni Peter nang matanto kung anong uri ng mga tao ang kanyang pinakasalan. Napagpasyahan naming magtiwala sa isa't isa ng sapat upang magpalitan ng mga numero. Nangako siyang ipapaalam niya sa akin. Inihatid ko siya sa pintuan, kinamayan, at nagpaalam. Pagkaalis niya, naglinis ako, nilock ang apartment, at dumaan sa mahabang daan pauwi para matiyak na hindi ako sinusundan na nagbibigay sa akin ng oras para mag-isip. Bumuti ang buhay ko mula nang kalimutan ko ang nakaraan. Gusto ko bang balikan ang lahat ng ito muli? Kilala sina Willa at Tammy. Kailangan kong maghanda para sa darating dahil gagawin nila ang lahat para sa pera. Sa sandaling pumasok ako sa pintuan, hinawakan ng 2 maliit na bata ang aking mga binti. Binuhat ko ang aking 3 at 4 na taong gulang, ang mga mansanas ng aking mga mata, tulad ng kanilang ina. Pakiramdam ko ay pinagpala ako na mayroon silang 3 sa aking buhay. Sinabi ng aking asawa na si Jode na malapit na ang hapunan kaya pumunta ako para maghugas. Habang naghahapunan, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking araw mula nang isara ang tindahan. Hindi ko naisip na ganito ang kahihinatnan ng buhay ko nang umalis ako sa Paradise halos 7 taon na ang nakalipas. Ipinangako ko sa aking lola na si Josie na makikipag-ugnayan ako at ginawa ko ito, tinatawagan siya tuwing linggo. Humigit kumulang 1 taon at 1 quarter ang nakalipas, tinawagan niya ako para humingi ng tulong. Kailangang takasan ng kanyang apo na si Jode ang isang bigong pag-aasawa at humanap ng isang ligtas na lugar upang magsimulang muli. Si Jode na 10 taon na mas bata sa akin ay walang mga anak at nakatira sa isang army base sa labas ng estado. Hindi ko alam ang marami tungkol sa kanya ngunit may utang ako kay Josie at natutuwa akong tumulong. Inabot ako ng 1 linggo para hanapin at bahagyang lagyan ng gamit ang isang 2-bedroom apartment para sa kanya sa isang maliit na bayan na halos imposible kung wala ang tulong ng isang kaibigan. Nang dumating ako para sunduin si Jode, nag-quit siya sa kanyang trabaho, inubos ang kanyang mga bank account, at isinilid ang kanyang mga bag. Ang kanyang asawa ay malapit nang mag-enlist sa army pagkatapos ng kanyang huling 2 pagsasanay. Tahimik akong dumating mga 8, sa gabi kasama ang isang inupahang U-Haul truck sa tulong ng ilang kapitbahay at kaibigan, inilipat namin ang lahat ng gusto niya sa truck. Umalis ako sa kanyang bayan sa loob ng 4 na oras na tumangging sabihin kung saan ako nagmula para sa kaligtasan. Habang nagmamaneho pabalik sina Jode at ako ay nagsimulang magkakilala ng gabing iyon, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang lola. Ngumiti ako nang sabihin niya, kinarga ako ni Grandma Art,
Maaari mo sanang binalaan ako. Isa siyang wild bushman na maaaring magmukhang disenteng kung malinis siya. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Josie sa abogado ni Jody para ipadala ang lahat ng kanyang legal na dokumento sa aking FedEx box. Nagbabala si Jode na maaaring magdulot ng gulo ang kanyang malapit ng maging ex-husband kaya kinuha ko mga hakbang para protektahan ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay pinamahalaan niya ang aking tindahan at napatunayang isang mahusay na manager na gumawa ng matagumpay na mga pagbabago at nagbigay prioridad sa mga pangangailangan ng customer. Ang kanyang personalidad ay umakit ng maraming bagong kliyente at nagtatag siya ng isang maayos at walang problemang staff. Kinailangan ni Josie na kumuha ng restraining order laban sa ex ni Jody dahil sa kanyang patuloy na mga banta. Siya ay dishonorably discharged at bumalik sa aking dating hometown. Iniisip na si Jode ay naroon upang panatilihin ang hindi gustong atensyon sa Bay. Si Jode ay nagsuot ng singsing na diamante na nakatulong sa kanya upang umangkop sa kanyang bagong buhay. Hinawakan niya ang banking at bookkeeping nakakuha ng pagtanggap ng lahat gaya ng ipinakilala ko siya. Ang katapatan at personalidad ni Jody ay nagpangyari sa kanya na kahanga-hanga at ang kanyang mahabang itim na buhok ay madalas na nakaharang sa kanyang mukha. Nang tanungin tungkol sa kanyang singsing siya ay sumagot, sigurado ako na malalaman ninyo, na nagpasiklab ng mga chismis na siya ay magiging mail order bride ko sa hinaharap. Sinimulan niya akong dalhan ng pananghalian tuwing Sabado dahil madalas kong nakakalimutang kumain habang nagtatrabaho na nagreresulta sa pagbaba ng timbang. Ang aming relasyon ay lumago ng natural. Ipinapalagay ng lahat na kami ay magkasintahan at pinapanatili kami ni Josie na updated sa mga kaganapan sa bahay. Nagulat kami nang malaman namin na ang ex ni Jody ay nakikipagkaibigan kay Tammy. Nang ma-finalize ang diborsyo ni Jody ang aming relasyon ay lumalim. Ipinagdiwang namin kasama ang mga kaibigan sa lokal na bar na ibinabahagi ang aming unang halik sa isang slow dance sa ilalim ng madilim na ilaw. Pagkalipas ng 6 na buwan lumipat kami ng magkasama. Habang naliligo ang mga bata inaaitan ko ang aking balbas at bigetay na nag-iwan lamang ng mga stubble. Pinanood ng mga bata ng may pagkamangha. Sinabon ko ang aking mukha at sa kanila gamit ang bowl at brush na binili ni Jode para sa akin noong Pasko na ikinatuwa nila. Pumasok si Jode na nagulat na makita ang mga bata na humahalaklak na may sabon sa mukha habang tinatapos ko ang pag-ahit. Mukhang ganito ang magiging itsura ni Daddy na may malinis na mukha, panunokso ni Jode. Dapat ko bang gupitan din ang kanyang buhok? Parehong sabik na sumagot ang mga bata. Tumawa ako at sinabi, hahayaan ko ang barbero na humawak niyan sa Lunes. Hindi. Ako na ang gagawa bago ka pa magbago ng isip, insisted ni Jode. Pagkatapos patuyuin ang mga bata at bihisan sila para matulog, umupo sila sa mesa sa kusina at pinanood si Jode na gupitan ako ng buhok. Pagkatapos niyang matapos halos hindi ko na makilala ang aking sarili sa salamin. Sinabi ko kay Jode na mahusay ang kanyang nagawa. Pinapunta niya ako sa shower para banlawan ang mga maluwag na buhok habang siya ay naglilinis. Sa panahong ito tinawagan siya ng kanyang lola para sabihin na si Connie ay umalis na. Naniniwala si Jode na ang kanyang lola ay handa nang harapin ang pamilya at ayusin ang mga bagay-bagay. Nalaman ni Connie na ang aking 3 anak ay dapat tumanggap ng $600 bawat isa kada buwan mula sa mga annuity na itinayo ko para sa child support ngunit hindi nila natanggap ang alinman dito. Sa susunod na linggo tiniis ko ang mga biro mula sa lahat tungkol sa aking bagong hitsura. Tinanong ng mga tao si Jode kung kinailangan niya akong i-blackmail para sumali sa normal na lipunan. Nakakatawang sumagot si Jode na nangako akong maligo ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Naintindihan ng karamihan ang biro, hindi ng ilan. Nakakainteresante na makita kung paano umakto ang mga tao kapag naniniwala silang sila ay superior. Ipinagbigay alam sa akin ng Bird of Paradise na ako ay demanda sa civil court para sa child abandonment, desertion, at back child support. Nakita naming nakakatawa ito ni Jode na iniisip na ang isang paghuhukom ay haantong sa isang collection service na susubukang hanapin ako. Nang ibinalita ng mailman nakakatawa rin ito sa kanya,
Tinanggap ng kanyang boss at ng daang isang abogado para kumatawan sa akin na ginagamit ang aking sitwasyon upang buuin ang mga bagay-bagay. Tinansya ni Peter na sina Willa at Tammy ay nagnakaw ng mahigit $48,000 mula sa bawat isa sa aming mga anak. Sinuri muli nila ang biglaang pagpanaw ng aking dating abogado na ginagawa itong isang bukas na kasong kriminal. Ang ex-husband ni Jody ay naging person of interest, kung ang mga natuklasan ay totoo na haharap sina Willa at Tammy ng 7 hanggang 10 taon sa kulungan at ang dating abogado ni Willa, na ngayon ay kanyang common law husband ay maaaring madisbar. Ang abogadong tinanggap nila para sa akin ay babayaran nila at kailangan kong manatiling nakatago upang makatulong na bumuo ng isang mas malakas na kaso. Mayroon kaming ilang linggo ng kapayapaan pagkatapos ay tinawagan kami ni Josie noong linggo ng gabi na ipinaalam sa amin na ang mga papeles ay isasampa sa Lunes. Ini-email niya sa akin ang lahat ng nakolekta niya sa loob ng 7 taon kabilang ang mga notarized statement, videotape conversations at mga pangalan ng mga abogado para sa isang countersuit. Isang $2 milyong aksidente na insurance policy ang nakakuha ng aking atensyon na nagpapaliwanag ng ilang nawawalang pera. Nalaman ni Jode na ito ay binili 6 na buwan bago ako umalis. Ginugol namin ang kalahati ng gabi sa pagpapasa ng impormasyon sa dasigurado na ito ay isang setup upang akitin ako pabalik. Kinabukasan tinawagan ni Jode ang mga inirekomendang abogado at pumili ng isa na ipinapadala sa kanila ang lahat kasama ang retainer. Sa sandaling isampa ng team ni Will ang kaso pagsisilbihan ko sila bago ito matanggap. Noong Biyernes ng umaga tinawagan ako ni Jode. Papunta na si Josie kasama ang mga bisita na umalis noong Huwebes ng gabi at nagpalipas ng gabi sa isang hotel. Ipinahihiwatig nito na ang mga bagay ay umiinit. Nagdesisyon kami ni Jody na isara ang tindahan sa Sabado at magkaroon ng mahabang weekend kasama ang pamilya. Si Peter ay sumasakay kasama sina Connie at ang kanilang anak. Ang alam lang ni Connie ay bibisita sila kay Jode. Humigit kumulang 7 p.m. nakita namin ang isang Ford Explorer at Escape na huminto sa driveway. 4 na matatanda ang lumabas ng mga sasakyan. Napansin ni Jode ang aking pag-aalala at hinawakan ang aking kamay. Ang aking truck ay nakatago sa garahe kaya walang nakakaalam na ako ay naroroon. Sino iyan kasama si Josie? Tanong ni Jode. Iyan si Peter, ang kanyang asawang si Connie na may hawak na kanilang sanggol. At si Karen ang aking pangalawang pinakamatanda, sagot ko. Handa ka na ba para dito? Handa na katulad ng kung ano ang magiging handa ako. Sabi ko, binubuksan ni Jode na may hawak na aming bunso ang pintuan sa harap. Lumabas kaming lahat para salubungin ang aming mga bisita. Bumulala si Karen sa pagluha nang makita ako. Ipinasa ko ang aking anak sa kanyang lola sa tuhod at mahigpit na niyakap si Karen. Ipinasa ni Connie ang kanyang anak kay Peter at sumali sa amin. Ang aking mga anak na babae ay lumaki na at naging mga kaibig-ibig na ginang at ang makita sila na magkasama ay hindi malilimutan. Magandang makita ka muli, Peter. Sabi ko habang kinakamayan siya pagkatapos ng mga pagpapakilala. Naghain si Jode ng isang malaking hapunan, beef shoulder, mashed potatoes, gravy, scones, Yorkshire pudding, string beans, at hot apple pie para sa dessert. Pagkatapos makatulog ang mga bata, sinimulan naming pag-usapan ang lahat. Una sa lahat Art, ayos lang ba kung tawagin kitang Dad? Tanong ni Peter, tumango ako. Kung gayon Dad, naniniwala ang na ang sasakyan ng ex ni Jode ay kasangkot sa aksidente ng iyong abogado. Nagsasagawa kami ng paint comparison sa kasalukuyang sasakyan ng may-ari. Kung tumugma ito sasampahan siya ng kasong manslaughter, paliwanag ni Peter. Ang sunog na sumire sa kanyang opisina noong gabing iyon ay itinuring na arson, nakita siya sa background sa video. Dahil sinelyuhan ni Willa at ng kanyang mga abogado ang mga papeles ng diborsyo, sa tingin nila ay walang mga dokumento na nagpapatunay kung ano ang nangyari, nagsampa sila ng kaso laban sa iyo ngayong linggo. Tumingin sa akin si Jode at bumulala sa pagluha. Palagi kong iniisip na sobra ka sa pagiging overprotective nang ilipat mo ako rito ngunit ngayon nakikita ko na hindi ka pala.
Akala ko ang mga tanong mo sa aking lola ay labis ngunit ngayon napagtanto ko na kailangan mong maunawaan kung sino ang aming kinakaharap bago gumawa ng plano. Natanggap ni na Will at Tammy ang iyong kaso noong Huwebes, sabi ni Josie. Dapat nilang napagtanto na nakikipag-usap ako sa iyo. Natakot kami na sisimulan nila akong pahirapan kaya naparito kami kaagad. Lola, inihanda namin ang iyong bahay, Jode, sabi ni Jode. Tapos na kaya kailangan mo lang ng mga damit, dinala ko ang karamihan sa kotse, sabi ni Josie. Ipapadala ni Connie ang iba pa kabilang ang mga anti-gang gamit. Binigyan ko siya ng power of attorney para ipagbili ang bahay at furniture. Panahon na para umalis sa paraiso, sabi ko. Babalik ako kasama sina Peter at Connie at magrenta ng truck para ilabas ang lahat, sabi ko. Panahon na para makita kung tama ang ating mga hinala. Anong mga hinala? Tanong ni Peter. Ang kaso laban sa akin ay isang pakana para akitin ako palabas, sabi ko, na may $2 million sa accidental pagpanaw insurance. Malinaw na ang pagpanaw ng aking dating abogado ay isang pagsubok. Ang mga mukha ni na Peter, Connie, Karen at Josie ay namutla nang mapagtanto nila ang katotohanan. Pinaplano nila ang iyong pagpanaw, Dad, sabi ni Connie. Alam mo na ito bago ka umalis sa bayan. Mayroon akong magandang ideya noong panahong iyon ngunit kahit na ang aking abogado ay hindi naniniwala sa akin, sagot ko na may malawak na ngiti. Naranasan niya mismo na tama ako. Nagpaalam si Peter para gumawa ng mahahalagang tawag, binigyan nito ang aking mga anak na babae, ang aking asawa at ako ng oras upang makipag-usap. Nakita ni Jode ang mga larawan ko mula noong una kaming nagkita. Inamin ng parehong anak na babae na hindi nila ako makikilala. Nang bumalik si Peter, tumahimik ang lahat. Si Willow ay dadalhin sa kustodiya pagkatapos ng holiday, sabi ni Peter. Maaari namin siyang pigilan sa loob ng 48 oras bago siya sampahan ng 3 bilang ng pagnanakaw para sa pagnanakaw ng mga annuity mula sa kanyang mga anak. Babagalan namin ang proseso upang hindi siya makakuha ng bond hearing kaagad, paliwanag ni Peter. Dad, kung makakalipad ka sa Miyerkules, magrenta ng U-Haul at bisitahin ang ilang lumang lugar para mapansin, sabihin sa sino mang magtanong na narito ka para iligpit ang mga gamit ni Josie. Sa ganitong paraan kailangang makipag-ugnayan si Willa mula sa kulungan. Kinumpirma ng district attorney na tama ang iyong mga hinala, magkakaroon kami ng proteksyon ng pulisya para sa iyo sa bahay ni Josie hanggang sa malutas ang lahat, sabi ni Peter. Peter, ginagamit mo ba ang ama ng aking mga anak bilang pain para akitin ang aking mga pinsan? Tanong ni Jode. Anong katiyakan ang mayroon ako na hindi siya magiging dumaranas? Tiningnan ko si Jode at nakita niya ang aking determinasyon. Sumpang talagang gagawin mo iyon nang walang pag-aatubili kahit anong isipin ko, sabi niya. Mas kilala ako ni Jode kaysa sa aking sarili. Art, Jode ay palaging ganyan kaya tinawagan ko siya para iligtas ka mula sa iyong ex, sabi ni Josie. Hindi kailanman hinihiling ni Art sa sino man na gawin ang isang bagay na hindi niya gagawin mismo. Gusto niyang alisin sa atin ang mga mangkukulam na iyon para sa ikabubuti. Ang tanging takot ko ay ang muling pagbalik ni Art sa panganib, sagot ni Jode na nakangiti. Kung si Art ay isang boksingero, siya ay isang world title holder, sabi ni Josie. Siya ay mabilis sa kanyang mga paa at kayang daijin sila sa pag-iisip. Walang ideya sina Willa at Tommy na may alam siya kahit ano. Mga babae, relax, mapupunta ako sa mga kamay ni Peter. Sabi ko, kung may mangyari sa akin tandaan na kailangan niyang sagutin kay Connie ang aking anak na babae. Tumango lang si Peter na alam ang mga panganib ng aking pagbabalik sa paraiso. Kalaunan habang abala ang mga babae sa pag-uusap, nag-usap kami ni Peter. Iniisip ng Dan na gagawa ng hakbang ang ex ni Jody sa sandaling malaman niyang narito ka. Magagalit siya na nalalaman na iniligtas mo si Jode mula sa kanyang terribleng kasal. Sabi ni Peter, malalaman ni Willa na narito ka mula sa isang itinanim na impormante sa city jail. Maaga sa Huwebes ng umaga, kung mahuli siyon sa akto ay lalahad niya ba ang lahat para iligtas ang kanyang sarili? Tanong ko. Batay sa kanyang background sa militar, palagi niyang inaamin ang responsibilidad kapag nahuli.
Heck, isang tagasunod hindi isang leader, kaya inaasahan kong susuko siya ng madali. Nananatili siya kina Willa at Tammy dahil madali siyang manipulahin, sagot ni Peter. Ang karatula ay nagbabasa ng maligayang pagdating sa lungsod ng refuge, populasyon 34,848 kinumpirma nito na idineklara ng City Council na ang mga batas ng Estados Unidos ay hindi nalalapat dito. Ito ay parang Wild West na may hustisya na nakadepende sa kung ano ang pinagdesisyonan ng mga lokal na awtoridad. Ang mga sumusunod sa batas na mga mamamayan ay inuusig habang ang mga iligal ay binabalewala na sumasalamin sa isang skewed na bersyon ng pag-unlad. Binayaran ng uring manggagawa ang mga kasalanan ng iba upang mapalugod ang mga nasa kapangyarihan na gusto ng mas mababang sahod at mas murang paggawa. Maraming aksyon ang isinagawa upang magbigay ng pagkakataong iyon na nangangailangan ng mga nasa kapangyarihan upang tumingin sa kabilang banda. Hindi gaanong nagbago dito sa halos 7 taon maliban sa bagong sementadong Main Street, lahat ay mukhang pareho. Nagpasya ako na ang aking unang hintuan ay dapat ang aking dating paboritong lugar kung mayroon pa rin ito. Sa kabutihang palad, ang Bob at Betty's Burger Bar ay naroon pa rin na mukhang pareho ngunit bagong pintura. Pumasok ako sa parking lot, lumabas ng U-Haul truck at nagtungo sa pangunahing pasukan ng alas 11:15 bago lang ang weekday lunch crowd. Umaasa akong makikilala ako dahil ako ay isang negosyante sa dating buhay. Gusto naming malaman ng lahat na ako ay bumalik. Habang umuupo ako at kinuha ang aking menu, napansin ko ang ilang tao na tumitingin sa akin at gumagamit ng kanilang mga cellphone. Isang server ang nagdala ng aking kape at creamer at tinanong kung handa na akong mag-order. Available ba ang Wednesday special na meatloaf, baked beans, at garlic mashed potatoes? Tanong ko. Paano mo nalaman iyan? Tanong ng server. Ito ay para sa mga regular na customer at hindi ina-advertise. Sabihin mo kay Jack na gusto ni Art ng brown gravy at fried onion sa meatloaf, sabi ko. Tiningnan ako ng waitress na parang baliw ako. Tumayo ako at sinabi, huwag na lang, sasabihin ko na lang sa kanya. Naglakad ako sa swinging doors papunta sa kusina na sinusundan at sumisigaw ng order ko ang server. Lumingon at tiningnan ako ni Jack. Ikaw, Damas, sabi ni Jack na may ngisi. Ilang linggo ka pang maaga. Welcome back, old friend. Susandalhin mo ang kape ni Art dito para makapag-usap tayo habang kumakain siya. Hindi binago ni Jack na anak ng orihinal na may-ari ang pangalan. Naging magkaibigan kami halos buong buhay namin, nag-usap kami hanggang bago ang rush hour. Hiniling niya sa isang miyembro ng staff na kunin ang kanyang asawa para sumama sa amin na nagbibigay sa amin ng pagkakataong pag-usapan ang mahahalagang bagay. Art, dapat mong malaman na pagkatapos mong umalis tinapos ng asawa ang kanyang pagkakaibigan kina Willa at Tammy para sa ikabubuti. Hindi niya gusto ang ginawa o sinabi nila tungkol sa iyo at sa mga bata. Jack, may ilang bagay na malapit nang mangyari. Kagabi mayroong dapat na aresto na kung magiging maayos ang mga bagay-bagay ay magti-trigger kami ng ilang kaganapan tulad ng isang hanay ng mga domino, paliwanag ko. Ang asawa ni Connie na si Peter ay nakikipagtulungan sa akin kaya bumalik ako ng maaga. Seryosong tiningnan ako ni Jack at sinabi, isa siyang magaling na pulis at tapat na tao. Ipinakulong niya ang 2 sa aming dating miyembro ng City Council noong nakaraang taon para sa korupsyon. Kailangan mong sabihin sa akin ang higit pa sa ibang pagkakataon, masyadong maraming malalaking tainga dito. Nakita namin si Sasha na huminto sa parking lot, maganda ang kanyang hitsura. Umupo ako at hinintay siyang pumasok na alam na makikita niya ako mula sa likod at hindi maghay-hinala ng anumang mali. Jack, ano ang nangyari, Susan? Tanong niya. Importante ito. Sabi ni Sasha nang makita niya ako, tumayo ako at humarap sa kanya. Si Sasha, ang aking nakababatang kapatid na babae, ay nawalan ng pasensya. Ang kanyang mas matanda at mas masamang kapatid ay nasa bahay. Mahigpit ko siyang niyakap na parang kahapon lang. Ilang minuto ang kinailangan niya para kumalma. Hiniling ni Jack sa mga staff sa kusina na iwanan kami sandali. Alam ba ni nanay at tatay na bumalik ka na? Tanong ni Sasha. Hindi, at pinakamainam kung pananatilihin nating sikreto ito sa loob ng ilang araw, sagot ko.
Nandito ka ba dahil kinustodiya si Willow kagabi? Tanong ng aking kapatid. Oo, at magiging mas malala pa ito bago bumuti. Sabi ko, sa sandaling manirahan ako mapapasailalim ako sa proteksyon ng pulisya. Tinitingnan na ngayon ng pulisya ang pagpanaw ng aking dating abogado nang may bagong mga mata na naniniwalang konektado ito sa pag-atake ng arson sa kanyang opisina. Nagsalita ang ekspresyon ni Jack at Sasha para sa kanilang sarili. Kilalang-kilala na ang district attorney na itinalaga 3 taon na ang nakalipas ay sinusubukang lutasin ang maraming hindi nalutas na kaso. Isa kang pain para akitin ang isang tao, sabi ni Jack ng mahina. Kung tama ito, ang arson liquidation at ilang iba pang krimen ay malulutas sa mga susunod na araw. Sagot ko, ang lahat ng ito ay ginawa para pilitin akong bumalik sa lungsod. Ang pag-aresto kay Will at ang aking biglaang pagbabalik ay makakagulo sa isang maingat na pinaplanong sabuatan. Ano ang nasa likod ng lahat ng ito, Jack? Tanong ko. Isang $2 milyong insurance policy na may double indemnity sa accidental pagpanaw, sabi ko na nakasiguro sa akin. HM, sabi ng aking kapatid na babae habang naglalakad kami palabas ng restaurant papunta sa aking rental truck. Nag-uusap kami nang mapansin namin si Tammy na huminto sa tabi namin. Saan ka tumutuloy? Bulong ng aking kapatid na babae. Sa bahay ng Grand Dames, lilipat ko ang kanyang mga gamit sa bagong bahay. Sabi ko, gusto niyang lumayo sa anumang mangyayari. Umalis na ba ng bayan si Josie? Tanong ni Sasha. Gusto niyang mapalapit sa kanyang apo at sa ating 2 anak na lalaki. Sagot ko na may ngiti. Kami ni Jode ay magkasama na ng mahigit 5 taon, mayroon kaming 2 batang lalaki na kamakailan ay nag-3 at 4. Lubos na nagulat ang aking kapatid. Paano kayo ni Jode nagkasama? Kami ni Josie ay nanatiling nakikipag-ugnayan sa buong panahon, paliwanag ko, nang nangailangan ng tulong si Jode para umalis sa isang bigong kasal tinawagan ako ng kanyang lola, inilipat ko siya sa aking lugar. Naniniwala kami na ang kanyang ex ang nagdulot ng pagpanaw ng aking mga abogado at ang sunog sa kanyang opisina. Alam ba ni Tammy at Willa na alam mo ang nangyayari? Tanong ni Sasha. Hindi, ngunit malalaman nila sa lalong madaling panahon kapag sinimulan na nilang gumawa ng kanilang mga hakbang, sagot ko habang papalapit sa amin si Tommy. Art, kailangan mong ibaba ang bahagi ng iyong kaso laban sa amin. Sabi ni Tommy. Sasampahan ng district attorney si Willa sa loob ng 48 oras, sa kasamaang palad sinasabi ng aking abogado na hindi namin magawa iyon dahil nagsampa si Willa ng bagong petisyon sa diborsyo na nagke-claim ng desertion, pag-abandona sa bata, at back child support. Sabi ko, hanggang sa magdesisyon ang korte sa kanyang mga claim, ang lahat ay kailangang manatili kung ano ito. Hindi mo kayang, sabi niya. Paano natin siya mapapalabas ng walang ari-arian? Tanong ni Tammy. Mayroon kang court order na nag-freeze ng lahat. Baka makatulong ang iyong ama sa pamamagitan ng paggarantiya ng kanyang bahay, iminungkahi ko. Tutal, pareho kayong anak niya. Tumalikod si Tammy at umalis na bigo. Walang kinalaman ang ama ni Willa at Tammy sa kanila, sabi ni Sasha, simula nang malaman niya ang tunay na pinagmulan ni Seth. Sabi niya, lumabas sila na kasing sama ng kanilang ina. Nagdulot iyon ng ngiti sa aking mukha. Pagkatapos noon, sumakay ako sa U-Haul at nagmaneho papunta sa bahay ni Josie, huminto para kumuha ng mga materyales sa pag-impake. Pagkaraan ng 3 oras, binabalikan ko ang daanan ni Josie gamit ang malaking salamin. Pumarada ako malapit sa pintuan ng garahe. Pagkalabas, nilock ko bago pumasok sa bahay. Sinuri ko upang matiyak na walang nagalaw sa loob. Sabi ni Josie, iniwan niya ang mga kurtina na nakabukas ngunit nakasara ang mga ito. Tinext ko si Peter upang tanungin kung siya ang nagsara. Sumagot siya na maaaring ginawa ito ng mga pulis na nasa bahay. Alam ito, binuksan ko ang front door at pumasok sa loob. G-Ryan, sabi ng opisyal na nag-aabot ng cellphone. Gustong makausap ka ni Peter Edwards. Hi Peter, sabi ko. Mukhang alam ng mga dapat makaalam. Kinausap ako ni Tammy sa burger place pagkatapos kong kumain ng mahabang tanghalian.
Gusto niyang alisin ko ang Lynn sa mga ari-arian ng kanyang kapatid, at tumanggi ako. Narinig ko iyon, sabi ni Peter. Ni-tape namin sina Willa at Tammy na tinatalakay ang kanilang mga plano. Madalas lumabas ang Jode x Brad Press. Sinabi ni Willa kay Tammy na ipaalam sa kanya na alam mo kung nasaan si Jode. Dapat nitong hikayatin siya na gawin ang kailangan namin. Tama ang aming hinala dahil lumitaw si Brad wala pang 1 oras ang nakalipas. Sinabi ni Willa sa kanya kung saan ka nanunuluyan. Sinabi ng aming impormante, na inaresto ngayon, na bumalik ka para ilipat si Josie. Sabi ni Peter, nang tanungin ni Brad kung saan, sinabi ni Willa sa kanyang apo na Jode House. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita kong bumukas ang pintuan ng garahe. Sumakay sa van, kinuha ko ang mga bundle ng carton at sinimulang mag-impake sa bahay. Sa ganap na 6:30 p.m., dumating ang pizza mula sa Papa John's. Nang kumatok ang delivery driver, binuksan ko ang pintuan. Tinanong niya kung lilipat ako. Sabi ko, tinutulungan ko lang ang isang kaibigan. Kumilos si Brad bandang 11 p.m. gamit ang isang tire iron, pinili niya ang lock ng front door at sumilip sa loob. Nakakita ng ilaw sa kusina, nagtungo siya doon na kumukuha ng 9mm pistol mula sa ilalim ng kanyang shirt. Natagpuan niya akong nakaupo doon na umiinom ng kape. Hey Art, sabi ni Brad. Kinukumusta ka ni Willa at Tammy. Nandito ako para alamin kung nasaan si Jode para dalawin ko siya. Pasensya na, pero hindi ko kailanman sasabihin sa aking abogado na si Eliminator o sa taong sumunog sa kanyang opisina, sagot ko. Bago mo ako alisin dahil alam nating pareho na gagawin mo, magkano ang ipinangako sa iyo mula sa insurance settlement? Ano ang nagpapaisip sa iyo na ginawa ko iyon? Tanong niya na kinagat ang pain. Dahil mukha kang isang taong kaya nilang manipulahin para gawin ang kanilang maruming trabaho. Kaya magkano sa $4 milyon sa The Accidental Passaway Policy ang ipinangako nila sa iyo? 4 milyon. Sinabi nila sa akin na $750,000 lang ito, sabi niya. Tumawa ako at sinabi na alam mo ba na si Seth ay anak talaga ng unang asawa ni Tammy. Namutla ang kanyang mukha. Si George at ako ay minanipula at ginamit ng parehong twins sa loob ng maraming taon. Ang aking abogado na nagtatrabaho sa aking diborsyo ay kinasuhan sina George at Tammy para sa lahat ng mayroon sila. Namutla ang mukha ni Brad. Kaya naman alam kong scam ang pagkakasuhan ako ni Willa para sa desertion at backchild support, sabi ko. Pinal na ang diborsyo at kailangan na lang ang kanyang lagda. Minanipula niya ako para bumalik. Doon ko nalaman ang lahat. Isa ka na namang pawn na pinaglaruan nila kaya tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang mga plano nila para sa iyo. Ang aking diborsyo ay nagpabagal lamang sa kanilang plano na alisin ako. Ang pag-alis mo sa aking abogado ay nagpabalik sa orihinal nilang plano. Mayroon kang pagkakataong pigilan sila sa loob ng maraming taon. Sa pagkakakilala sa kanila gaya ng ginagawa natin, ano ang sinasabi sa iyo ng iyong kutob? Mahirap panoorin ang isang tanga na napagtanto na siya ay expendable kapag hindi na siya kailangan. Sira ako kahit anong mangyari, sabi ni Brad. Ang katotohanan na nawalan ng kontrol ang iyong abogado sa kanyang sasakyan at bumangga sa isang puno sa bilis na 70 miles per hour ay manslaughter. Ang manslaughter ay makakakuha sa akin ng habang buhay. Maaari kang makakuha ng 5 hanggang 10 para sa manslaughter ngunit ang liquidation ay habang buhay. Kapag patay na ako, maaari nilang sabihin na kumilos ka ng dahil sa galit kay Jode at hindi mo alam ang iyong ginagawa. Isinabay ka ba nila para maging scapegoat? Karamihan sa mga accidental passaway policies ay hindi sumasaklaw sa liquidation. Kung ako ang nasa posisyon mo, ano ang gagawin mo? Tanong ni Brad. Makikipagkasundo ka, isusuko mo ang ebidensya ng estado at aasa na isasaalang-alang ang iyong kooperasyon. Sa ganoong paraan, makakaganti ka sa mga nagpaplano na alisin ka, sabi ko. Inilagay ni Brad ang sandata sa mesa at sinabi na tawagan ang pulis. Sabi ko Brad, lumingon ka.
Nakatayo sila sa likod mo mismo. Pinanood ni Connie ang kanyang asawa sa telepono na nagtataka kung ano ang mali. Sinabi ni Peter sa kanya na nasa JOS ang kanyang ama. Isang late na tawag sa kanyang cellphone ang gumising sa kanilang dalawa. Habang nakikipag-usap siya, pinainit niya ang kettle para gumawa ng hot chocolate para sa kanila. Nang ibaba ni Peter ang telepono, nakangiti siya. Nagulat tayong lahat ng tatay mo ngayong gabi. Kinausap niya si Brad at talaga namang pinilit siyang umamin ng lahat. Ang mga undercover cops ay nag-videotape ng buong pangyayari. Nagulat si Connie. Paano nagawa iyon ng tatay ko? Sinabi niya kay Brad ang ilang katotohanan na hindi niya alam tulad ng katotohanan tungkol sa pinagmulan ni Seth, sabi ni Peter. Sa tingin ko, nakumbinsi ng tatay mo si Brad na hindi magbabayad ang insurance policy para sa liquidation. Iyon ang naging dahilan para tanggapin ni Brad ang mga kahihinatnan ng isang mas mababang pagkakasala sa halip na habang buhay ng walang parole. Sabi ni Aunt Josie, ang bilis ng pag-iisip ng tatay mo, pero hindi ko inaasahan ito. Ano ang ibig sabihin nito para sa nanay at kapatid ko? Tanong ni Connie. Kung pumayag si Brad na tumstigo laban sa kanila sa korte, kakasuhan silang pareho ng arson, manslaughter at hindi bababa sa tangkang liquidation ng iyong ama, sabi ni Peter. Kinuha ni Connie ang kanyang cellphone at tinawagan si Jode para ipaalam sa kanya. Gumawa sila ng plano. Babantayan ni Josie ang mga bata sa loob ng ilang araw dahil pupunta si Jode sa airport. Sasalubungin siya ni Connie kapag nakatanggap siya ng text na may oras ng kanyang pagdating. Pagkatapos tapusin ang tawag, ipinaliwanag niya ang lahat sa kanyang kapatid. Noon, nagbihis na si Peter at papunta na sa istasyon para kumuha ng signed statement ni Brad bago matapos ang gabi. Hindi ako nagising hanggang 8 ng umaga. Ang una kong ginawa ay tawagan si Jack para ipaayos ang front door. Sabi niya, may kilala siya at sa loob ng kalahating oras, naroon na sila. Pinalitan ang pinto, bagong trim at lock ang ikinabit. Natatapos pa lang ang Ginoo nang dumating ang anak kong si Connie kasama si Jode. Lumundag si Jode sa labas ng kotse at tumakbo sa akin na tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano karaming pinagdaanan niya. Dinakip si Brad kagabi, sabi ko. Sumuko siya sa pulisya na pinoprotektahan ako. Wala akong panganib, sabi ko. Kung ganun, bakit hindi mo ako tinawagan? Sabi ni Jode. Bakit kailangan kong marinig ito mula kay Connie? Halos 2 na ng umaga nang lumisan ang pulis. Sumagot ako ng tapat, naisip ko na tatawagan kita ngayon. Ikinawit ko ang aking braso sa aking asawa at hinayla siya papalapit. Pangako ko na hinding-hindi ko ilalagay ang aking sarili sa ganoong uri ng panganib muli. Pagkatapos tapusin ng repairman, nilock namin ang kotse, inilagay ang kanyang bagahe at pumunta sa restaurant ng kapatid ko para kumain. Doon, sinalubong kami ni Karen, Sasha at mga magulang ko. Kinailangan ilipat ng staff ni Jack ang 2 mesa para magkasya kaming lahat. Malugod na sinalubong si Jode ng lahat. Napakaganda ng aming almusal nang dumating ito. Tuwang-tuwa si Jack sa nangyari kaya kinain namin ang lahat. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko nang malaman na may 2 anak kami ni Jode na pinangalan ng Carson at Hunter pagkatapos ng parehong lolo ko. Tiningnan nila ang lahat ng mga larawan ng aming mga anak at sa amin na nasave ni Jode sa kanyang cellphone. Nagbukas ang mga anak ko at sinabi sa kanila ang tungkol sa pagkakita sa akin kasama si Josie. Naroon pa rin kami nang sumali si Peter sa amin. Napansin kong mukhang pagod siya. Nasa kustodiya na sina Willa at Tammy, sabi ni Peter. Inamin ni Brad ang lahat kasama na ang kanyang unang plano na alisin ang kanyang ama. Kakasuhan siya ng arson at manslaughter kapag tumstigo siya sa The Witch Trials. Haharapin ni Tammy at Willa ang 3 bilang ng grand larceny, 2 bilang ng pagsasabuatan na magsagawa ng liquidation at panloloko. Nakikipagpulong ang district attorney sa divorce judge na humawak sa kaso ng diborsyo ng iyong ama upang mapabilis ang pagtatapos ng iyong diborsyo. Peter,
Sinasabi mo ba na sa wakas ay magpapakasal na kami ni Art? Tanong ni Jode na sinusubukang ay proseso ang kanyang narinig. Dinala ng daang mga papeles sa hukom, ipinaliwanag ni Peter kasama ang orihinal na papeles ng diborsyo ni tatay. Umaasa siya na ang hukom na lubos na may kaalaman ay kakanselahin ang kinakailangan sa lagda ni Will, ang waiting period at maglalabas ng divorce certificate. Jody, sabi ko, sa tingin ko mas mabuti na bilhan kita ng tamang engagement ring ngayon at sa wakas ay mag-propose. Bumulong ang lahat sa aking sinabi. Tumulo ang luha sa mga mata ni Jody. Palagi siyang naniniwala na gagawin namin ito ngunit ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan bago kami umalis. Ipinangako sa amin ni nanay at tatay na pupunta kami sa hapunan. Abala kami ni Jode sa pag-impake hanggang bandang 5:30, pagkatapos ay nagtungo kami sa bahay ng mga magulang ko para sa hapunan. Maraming tanong sina nanay at tatay. Ibinahagi ni Jode kung paano ko siya nailigtas mula sa isang bigong kasal salamat sa kanyang lola. Pagkatapos ay pinag-usapan niya ang tungkol sa pagkuha ng kanyang unang trabaho at kung saan ito humantong. Nag-e-enjoy pa rin kami sa kanilang samahan nang dumating sina Peter at Connie kasama ang divorce certificate ko. Nakakatuwang malaman na malaya na ako ngayon. Nang magkaroon ng pagkakataon si Jode na magsalita, ipinagmayabang niya ang aming mga anak at ang aming buhay na magkasama. Sinabi ng nanay ko na dapat tayong magpakasal bago kayong dalawa bumalik. Doon kinuha ng tatay ko ang atensyon ni Peter na kumukuha ng isang baso ng sariwang beer. Sinundan namin siya sa den dahil hindi kami makasingit ng isang salita. Nang kumalat ang balita na naaresto si Tammy, nagsimulang tumawag ang mga tao na may higit pang impormasyon. Kinailangan tulungan kami ng kalahati ng staff ng DA. Lumalabas na ang alam namin ay simula pa lamang ng mga ginagawa ni Tammy at Willow. Ngayon mukhang babagsak ang mayor kasama nila. At ano ang mangyayari sa common law husband ni Will? Tanong ko dahil sa curiosity. Gaano siya kalaki sa lahat ng ito? Maaaring mawalan siya ng lisensya ngunit kasangkot siya sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Walang natagpuan na nag-uugnay sa kanya sa mga mangkukulam, sabi ni Peter. May nag-notify na ba kay Aunt Josie? Tanong ni Connie. Ang singsing ng tatay ni Jody ay size 6.5 kung nagtataka ka. Pagkaraan ng ilang minuto, papunta na kami ni Peter sa mall kung saan binilhan niya si Connie ng set na alam ang panlasa ni Jody at bumili ako ng free ring engagement set. Nang bumalik kami, natuwa kaming malaman na hindi nila alam na umalis kami. Kaaway ko sa telepono si Josie nang dumating sina Karen at ang kanyang kasintahan. Puno ang bahay at lumipat kaming lahat sa living room. Kinailangang magdala ng mga silya ang mga lalaki mula sa kusina. Sinabi ni tatay kay Jode na umupo sa kanyang silya. Ipinapalam nito sa nanay ko na may nangyayari kaya pinanood niya ang eksena gamit ang mga mata ng agila. May katahimikan sa silid habang naglalakad ako at lumuhad para hilingin sa aking common law spouse na maging legal na aking asawa. Nahuli ko siya na hindi handa. Siyempre, sabi niya, nagpatuloy ang party. Proud na sinabi ng tatay ko na kailangan kong makabawi sa halos 7 taon na pag-inom kasama ang anak ko at Jode at Art ang inyong engagement ang pinakamagandang paraan para magsimula. Kinailangang ihatid ni Peter sina Jode at ako pabalik sa Diyos. Maraming stress at pag-aalala ang napawi. Noong Biyernes, pumunta kami sa City Hall para kunin ang aming lisensya. Nalaman ni Jode na kasya siya sa wedding dress ni Connie. Pumayag si Jack na maging best man ko. Si Karen ay naging maid of honor ni Jody. Pumayag ang Dan na magsagawa ng seremonya. Kailangan kong bumili ng suit sa Macy's. Walang paraan na papayagan ako ng magiging asawa ko na pakasalan siya na nakasuot ng blue jeans. Noong linggo ng hapon sa bakuran ng mga magulang ko kasama ang buong